7:47 na. Kailangan ko na magmadali dahil 8:45 kailangan nasa trabaho na ako. 15 minutes ang biyahe, kaya yun, may oras pa rin. Pero magbibihis pa ako syempre. Kailangan ko pang kunin yung uniform ko. Yes, ang dilim dito sa kwarto namin kasi gusto ko madilim ang anong tawag dito, pagtulog ko. Madilim pero maliwanag pa rin sa video. Yes, pero sa ano to, madilim to talaga. Ang kalat, pagpasensyahan nyo na. Dahil ganito na yung naging buhay ko simula nung nagkaroon ako ng tatlong buhay. Talagang halos hindi ko na maasikaso yung iba kong kaganapan sa buhay ko. Dahil hindi na kinaya ng aking superpower. Ganun kabilis ang buhay ko. Ikaw ba naman? Talagang tatlo yung naging buhay ko dito. So, matagal bago ako makabalik sa normal routine ko. Kailangan ko nito. At kailangan ko rin ng pants para mailagay ko yung cellphone ko sa likod ko, sa aking bulsa. Yes, ito yung uniform ko. Kailangan ko nito. Pantalon, yes. Belt, syempre. Dahil kung hindi, mahuhubuan ako. So, yes, ganitong buhay ko dito sa Amerika. Maghabol ng oras parate. Pero at least, pag nakabalik na ako sa normal routine ko, hindi na ako maghahabol sa oras dahil isa na lang ang pagtutuunan ko ng pansin. Sa ngayon kasi, marami akong hinahati-hati sa mga oras ko, halos tatlo. Pero patapusin na, kaya ayun, wala na ako masyadong iisipin. Babalik na ako sa dati kong normal routine. Alright, nakapag-ready na ako, nakapag-makeup na ako, at ito na ang itsura ko. Para akong puti, parang mumu yung mukha ko Or sa ilaw lang siguro. Tsaka nagluluha. Hindi ko gusto itong makeup na to dahil nagluluha ang mata ko dito. Ito siya. Ito yung pinost ko. Sabi ko, nakakairitan na yung tanong palagi na, hindi ka ba natatakot mamatay mag-isa? What to do? Dapat ba by group? Yun, ito siya. Unang comment, sabi niya, kaya mo mag-isa kasi hindi ka naman ipinanganak na may kasama. And that actually hit me. And then, yung kasunod, sabi niya, they only mean na wala kang kasama sa buhay aside sa family. Partner ba? Ganon. Pero tama naman, group yourselves into 3. Sabay-sabay kayong mamamatay. Tapos sabi niya, same as you. Ano? Same as yung ano kayang feeling ng kumain mag-isa. Di ba kainis? Dapat ba talaga by group? Ayun. Ito naman yung isa. Baka pati pagkamatay, need pumila. And then yung isa, dapat tinanong mo kung gusto niya sumabay siya. Ha ha ha. And then, ang sagot dyan, dapat siguro isama kita. Ha ha. Dapat ba may katabi ako sa loob ng casket? Naisip ko din yan. Paano if sa bahay mag-isa lang, hindi ako makita agad? Tapos, syempre, mga ngamoy yun. Mabala pa mga kapitbahay. Ha ha ha. Sana pwede ba by group? Gusto mo bang ka-group kita? Ha ha. Sabihin mo na samahan ka. Gusto siguro nila yung naka-boo pair, ate. Sa susunod na may magtanong sa'yo, yakapin mo, sabay tanong na, ikaw na lang kaya kasama ko. Same with marriage. Tumatanda na daw. I mean, babata ba itsura ko if mag-asawa ako? And then, yung isa naman, sabay ka ba kamo? By height daw po, para same size na kabaong. May requirements pala, nang ko lang nalaman. Mas natatakot po ako kung may ka-group, given na lagi po akong sumasakay ng eroplano. Ayan. Pag may nagtatanong sa akin yan, sinasabi kong vampire ako kaya matagal na akong patay. Sabi nga nila, if you don't want to die alone, be a bus driver. Hindi ko maintindihan yun. Ano yun? Sasakay ka sa bus? Para marami ang kasama? Oh, wag naman. Dapat ang sagot ay, di gusto mo, sumabay ka? Pagramdam ko ng mamatay na ako, magtatabi na ako ng sulat sa higaan ko ng detail ng funeral service ko na paid na, ha ha ha. Mga pakialamera, akala mo sila bubuhay pag nagpamilya ka at anak. Choice ng tao kung gusto niya magpamilya at magkaanak. Choice rin ng tao kung gusto niya tumanda mag-isa at wag na mag-asawa. At choice niya rin ng tao kung hindi pa siya ready ngayon. Kunin mo contact details, girl. Update mo siya kamo para sabay kayo. Naghahanap ata ng karamay char. Ha ha ha, group discount sis. Bakit quadruplets ka ba nung pinanganak ka at kailangan mo din ng kasama pag namatay ka? That's actually funny na kailangan mo ng kasama pag namatay ka. Ano yun?
K-drama, kapag namatay kang royal blood, isasama mga servants mo sa puntod mo. As in, ililibing sila ng buhay with you. So, sa pag-CR, kailangan may kasama. Pati mga matay, kailangan may kasama. Ano to? Group project? Ha ha. Ay, schedule natin. The boat is sinking, ang nais. Ha ha ha. I've heard this 100 times. Next time ito, iriribat ko. Ha ha. Mass burial ata gusto nila. This is a story always comes to my mind when they talk about dying with no family. Ayan, yung Google lang shinare niya. Mahaba siya. Sabi niya, the most discovery, her body was not found until January 2026. The scene, the television and heating were still running because her utility bills were automatically paid through direct debit and debt forgiveness. Oh no, yan ang naklap. Patay ka na nga't lahat. Patuloy pa rin yung pagbabayad mo ng bills. Diyos ko po. Cause of death, her remains were too badly decomposed for a full post-mortem. But police ruled out foul play, pointing to natural causes such as an asthma attack. Her tragic story inspired the 2011 documentary. Wow, yun naman ang... iba-iba talaga tayo. Iba talaga may takot yan pag namatay na mag-isa. Or natatakot na mamatay na mag-isa. Ito pa yung kasunod. Sabi niya, sagot, hindi naman. Sanay naman akong pumatay mag-isa pag may kausap na masyadong matanong. Ha. Ayan. Ha. Pag namatay ka, nag-iisa ka talaga. Na para bang may family size ka ba? O ano? Ha, te. Pwedeng choose your partner ata. Pwede rin by pair. Itanong mo, itanong mo, gusto mo, itry natin sa'yo. Charot. By alphabetical order daw. Ha. Isama mo, gusto ata sumama. Dapat daw may kasama ka sa loob ng kabaong. Ha. Hindi yata tayo na-inform na ang buhay ay isang malaking laro ng the boat is sinking. Okay lang, ayoko ng group works. Pati ba naman kamatayan, may requirements pa pala. Kaloka Ha, lahat tayo mamamatay. Baka kasi yung iba ay by batch or by expiration dates. Ha. Patay na ako, isipin ko pa ba yun? May nakapagsabi din yan sa akin ito. Ito lang sa akin, pamilyadong tao siya. Sinagot ko na hindi po ako nalulungkot mag-isa. Tuloy pa din siya, basta nasabi ko na yun na kairita. Dapat ang sinagot mo sa mga ganong tanong, bakit sasabay ka ba? Tara! It all roots in their childhood kasi. They were caged with those negative thoughts and witness how fucked up their environment and their generation. Ikaw ba naman ang nanay mo 15 anyo sa maagang nauto sa pag-ibig, tapos ang sistema pa patriarchy na parang kawalan ng partner. Mas maraming cases sa maagang namatay gawa ng jowa kaysa sa maging single. At all means yan. Next group please. Oh my God. May group chat naman ka mo. Last time, binalik ko ng tanong, wala pa akong schedule, pero gusto mo sabay ka? Hehe. Dapat daw may kasama kang kabaong. Pwede sa last group ako, di pa ako ready sa reporting. By 3 ata sila? Group yourself into 4. Sabayang pagkamatay, Group yourselves into 5, From na parang prerequisite na dapat may katabi ka sa kabaong mo, lul. So, maghahanap dapat tayo ng aabalahin natin pag namatay na tayo? Mandatory po kasi na groupings from management. Kailangan pala by group, kulto? Mas natakot akong mamatay na walang panglibing sa akin. Tama yan, nako pareho tayo. Takot din ako mamatay na wala akong panggastos. Paano ko palilibing ng anak ko? Yun. Sarap sagutin, huwag ka magalala, sasama kita. Baka required mamatay na marami, Sabihin mo, o nga no, free ka ba tonight? Tara! Pati dyan, may kasama, Gusto ata nila sumama sa kabaong Kaya nga, asip naman may sasama sa'yo sa kabaong. Mamatay na lang, mandadamay pa ba? Hindi ako matatakot kung sasama ka. Sabihin mo, isa lang kasya sa kabaong, so bakit mo kailangan ng may kasama? Nakakainis yung mga ganyang tanong lagi, no? May answer, hindi. Baka by partner and required sa kanila.
Tanong mo kasi if gusto niya sumabay. Nakakatuwa yung mga ano nila, iba't ibang comments tungkol sa takot mamatay na mag-isa. Alam niyo ako, sa totoo lang, hindi talaga ako takot na mamatay na mag-isa. Hindi rin ako takot na, well, let's see, takot ba akong mamatay? Hindi ko pa nafe-feel yung takot. Ang sabi ko sa inyo, ang mas kinatatakutan ko is yung tumanda ako na walang pera, tumanda ako na may pangpalibing ay wala ako, Diyos ko, yun ang kinakatakot ko. Dahil syempre, nandun yung iniisip ko na, papalibing ako, paano kaya ang pampalibing ko? May pambayad kaya yung anak ko? Or saan kaya kukuha ng pambayad yung anak ko sa pampalibing sa akin? Yun ang mas una kong kinatatakutan kesa sa tumandang mamatay ng mag-isa, Diyos ko. Yun, doon ako mas takot. Pero, yun, yung mamatay tayo na mag-isa, hindi ako takot, Diyos ko. Ay, anong gagawin ko? No, wala na akong magagawa nun kasi hindi ko na alam ang pangyayari sa buhay ko. Wala na nga ako, di ba? Tsugi na ako. Poproblemahin ko pa rin ba yun? So, yun. Okay, hanggang sa muli, ako yung uwi na, talas 4 na pala. So, ang views pala niya ay nasa 16,000 views. Yes, nakakatuwa. Sa isang post na akala mo walang makakapansin, meron akong nakuha ang 16,000 views. Nakakatuwa. Ang dami nakapansin sa post na yun. Yes. Alright, so, yun lang. Gusto ko lang i-share ang mga nakakatuwang mga komento nila. Okay? Bye!